Nakaupo si Count Walter sa kanyang trono nang may dumating na isang liham. Ang liham na ito ay galing sa Daigold. Seryoso niya itong binasa, at ang nakasulat dito ay, "Ang anak ko na si Gilmore Daigold ay pinatay ni Giselle Perdiem, kaya ako ay maghihiganti." Ang nilalaman ng sulat ay nagpapahiwatig na may hindi magandang mangyayari. Agad na ipinag-utos ni Walter na ihanda ang lahat ng kawal at sundalo dahil ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Agad namang nagpulong ang mga matataas na tao ng Perdiem. Nagsimulang magsalita si Captain Randolph at sinabi, "Ang mga tanggang Daigold na yan, nawawala na ata sila sa sarili." Sinasabi pa nila na pinatay daw ni Archduchess Ghislaine si Gilmore. Nagsisimula sila ng digmaan sa maling dahilan, kailangan silang ilagay sa tama. Sinong mag-aakala na tatalikuran nila tayo ng ganito? Ang tagal na nating bahagi ng Northern Alliance. Ano bang inaasahan nilang makukuha sa pakikipaglaban sa atin? Habang si Walter ay tahimik na nakikinig sa mga punto ni Captain Randolph. Sumabat naman ang ating bida na si Ghislaine upang maglabas ng kanyang saloobin. Dahil ito sa mga runestone, nagulat si Walter sa narinig at agad napatingin kay Ghislaine, sabay nakinig ng buong atensyon. Nagpatuloy si Ghislaine, "Di ba sabi mo na dalawa sa ating retainers ay nagpunta sa Daigold bilang kinatawan habang ako ay nasa Magic Tower? Malamang ay ibinunyag nila ang internal na impormasyon tungkol sa ating teritoryo." Nagulat si Albert at napatanong, "Ang mga retainers, primaidor sa atin?" Sumabat naman ang isang lalaki, "Anong basihan ang meron ka para masabi ang ganyang bagay na sobrang delikado?" Napaisip si Walter habang nakatingin kay Ghislaine. Ang runestone, minsan, may mga pagkilos na ginawa para sa ikabubuti ng teritoryo ay nauuwi sa ikakasama nito. Si Ghislaine, tila ba alam niya na mangyayari ang mga ito? Sumagot naman si Captain Randolph, "Kailangan pa ba talaga nating pag-isipan ito ng husto? Mas marami ang puwersa natin kaysa sa Daigold, at mas malawak pa ang tunay nating karanasan sa labanan. Pagbayarin natin sila sa pakikipag-away nila sa atin." Habang nag-uusap-usap sila sa silid, may isa sa mga sundalo ang biglang tumakbo papunta sa pulong. Agad nitong binuksan ang pinto at sumigaw, "Masamang balita, Panginoon ko! Andito na sila." Sa labas ay dumating ang hukbong sandatahan ng Daigold. Napakalaki ng bilang nito, halatang handang-handa sa pakikipagdigma. Pumunta sa balwarte sina Walter at ang iba pang matataas na tao ng Perdiem upang tingnan ang kaganapan sa labas ng palasyo, at doon nila nakita, dumating na nga ang Daigold. Gulat na sinabi ni Captain Randolph, "Kaka-declare lang natin ng giyera, tapos andito na agad sila." Dagdag pa ni Albert, "Kailan pa kaya nila ito pinaghandaan?" Sabi ng sundalong nasa likod, "Aking Panginoon, kumpirmado na halos 6,000 armadong sundalo ang narito, at halos 1,000 naman ang kanilang supply unit na paparating. Maraming siege weapons din ang nakumpirma." Nagsimula na silang mag-deploy. Sabay namang nagtanong sina Homer at Albert kay Randolph, may kasamang pagkataranta. "Randolph, anong nangyayari? Ang laki ng agwat ng puwersa natin. Kasing hirap lang ng Daigold ang Perdiem, paanong nagawa nilang magbuo ng ganito kalaking hukbo?" Pasiga namang sumagot si Randolph, "Kaya nga sinabi ko kanina na huwag babaosan ang bilang ng puwersa natin." Napasigaw naman si Walter dahil sa mga kasamahan niyang nagpapanik sa likod. "Kumalma kayo, ang pag-uusap-usap lang natin ay lalo lang nagpapabagal sa tugon natin. Tipunin lahat ng sundalo sa pader ng kastilyo at maghanda. Lahat ng mamamayan ay papuntahin sa loob ng kastilyo at isara ang bawat tarangkahan." Agad namang nagtakbuhan ang mga mamamayan ng Perdiem papasok sa loob ng palasyo. Ang mga sundalo naman ay pumwesto at naghanda sa kani-kanilang lugar. Nagbigay na ng hudyat si Count Walter Perdiem. Nagsimula na ang digmaan. Dinig na dinig ang ugong sa labas ng palasyo. Sa labas naman ay nakatayo si Count Thomas Daigold bilang pinuno ng Daigold at ng kanilang hukbo. Sabi nito sa sarili, "Gilmore, ang anak ko, isa siyang walang kwentang tamad, pero dahil sa kanya, ngayon may dahilan na akong salakayin ang Perdiem." Napakaganda ng kastilyo. Tinawag ni Tomo si Victor at sinabi na may pag-uusapan sila ng kanyang kapatid mula sa Perdiem. Malakas namang sumigaw si Walter, "Daigold, aking kapatid, anong klaseng kalupitan ito?" Tumugon naman si Thomas, "Ha,
Anong kalupitan ang pinagsasabi mo? Ang pinakamamahal kong anak na si Gilmore Dygald ay napatay dito sa lupain niyo. Ang anak mo, ang tagapagmana ng per diem, si Ghislaine per diem, ang pumatay sa kanya. Anong klaseng magulang ang hindi magagalit sa pagkamatay ng anak nila? Kung susuko kayo ngayon, matatapos ito ng walang dugong dadanak. Tahimik lang na nakatingin si Ghislaine. Nagsalita si Captain Randolph. Ang sinungaling na yon, matapang pa ring magsinungaling hanggang sa huli. Sabi naman ni Albert, Panginoon ko, wala nang saysay ang karagdagang pag-uusap. Samantala, si Ghislaine ay nag-iisip at tila kinakausap ang sarili. Niligtas namin si Elena, pero ang pagkamatay ni Gilmore, talaga namang mangyayari iyon balang araw. Ang pagdadala nila ng mga siege weapons ay nangangahulugang talagang nais nilang durugan tayo. Gaya ng aking inaasahan. Tumugon naman si Swalter kay Thomas. Ang anak ko ay hindi pumatay kay Gilmore. Yan lang ang tanging masasabi ko. Kung pinahahalagahan mo ang buhay mo, umalis ka. Ramdam ni Thomas ang bagsik ni Swalter. Pati si Victor ay napabulong sa sarili. Si Swalter per diem, tunay ngang taglay niya ang diwa ng dakilang general na matagal nang nagbantay sa Hilaga. Sabi naman ni Thomas, gaya ng inaasahan sa Hilagang Lobo, ilang dugo pa ang dadanak dahil sa iyong hanggal na desisyon, kapatid. Huwag mong pagsisihan ito sa huli, Swalter per diem. At sabay umatras ang hukbo ni Thomas. Napasigaw naman si Captain Randolph, na may kasamang pagmamadali kay Swalter. Kapatid, ipagkatiwala mo sa akin ang lahat ng mga tropa. Mga walang kwentang sundalo lang sila, walang maayos na pagsasanay. Uubusin ko silang lahat. Sumabat naman si Homearn. Baliw ka ba? Kahit gaano kakalakas, ang bilang nila ay masyadong malaki. Sumang-ayon si Albert, at dagdag pa niya. Pag may isa sa atin na nawala, tapos na ang per diem. Pero galit na tutol ni Randolph. Hindi naman pwedeng tumayo lang tayo dito nang walang ginagawa, di ba? Paano kung humingi tayo ng tulong sa ibang teritoryo? Tingin niyo ba kaya natin tiisin to hanggang dumating ang tulong nila? Ang pinakahuling hakbang natin, iabandona ang kastilyo at umatras papunta sa Hilagang Kuta. Habang nagkakagulo ang tatlo sa likod, si Swalter ay nanatiling tahimik. Sabi niya sa sarili, kaguluhan, hindi ako makapag-isip ng maayos. Isang biglaang deklarasyon ng digmaan, at handa na agad sila na may ganito karaming tropa. Hindi ito kayang gawin ng Dygald ng mag-isa. Sino kaya ang sumusuporta sa kanila? Anong gagawin ko? Gulong-gulo si Swalter. Nagsalita naman ang ating bida na si Ghislaine at sinabi sa kanyang ama. Dapat tayong maghanda para sa isang pagkubkob. Napalingon si Swalter sa anak, na tila ba nabasa nito ang kanyang iniisip. Nagpatuloy si Ghislaine. Ang puwersa ng Dygald ay halos 7,000, samantalang ang per diem ay nakakalap lamang ng halos 2,000. Ang agwat ay higit sa 3 beses. Ganap silang handa, at mataas ang kanilang moral. Mga 15 araw na lang, kapag handa na ang kanilang mga siege weapons, sisimulan nila ang pagsalakay ng buong lakas. Sa ngayon, ang paghingi ng tulong at pagpapanatili ng pagkakakulong ng kastilyo ang pinakamainam nating opsyon. Sumang-ayon naman si Swalter at sinabi, oo, karaniwan, iyan ang ginagawa natin. Pero hindi ko makita kung ano ang nakatago sa likod ng sitwasyong ito. May naisip bigla si Ghislaine, ngunit ibinulong na lamang ito sa kanyang ama, agad namang ikinagulat iyon ni Swalter. Lumipat ang eksena, 15 araw bago ang sagupaan. Ang huling pagkakataon nila, sinabi ni Ghislaine sa sarili. Ibubuhos ko ang lahat ng meron ako para baliktarin ang sitwasyon. Kumpleto sa baluti si Ghislaine, at halatang handang-handa na para sa laban. Nakipagpulong siya kina Gillian, Belinda, at Kaor. Sabi ni Belinda, so, nagsimula na ang digmaan. Sumang-ayon naman si Ghislaine. Oo, at sasabihin ko na sa inyo kung ano ang gagawin niong dalawa ngayon. Isang surprisang pag-atake. Nagpatuloy si Ghislaine. Bago sila sumulong, atakihin muna natin ang kanilang supply unit. Kung mapuputol ang kanilang supply, magiging napakahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang digmaan. Sumagot naman si Belinda, paano? Ang lugar sa harap ng kastilyo ay okupado na ng mga tropa ni Dygald, masyado ng maraming mata. Anumang subukan natin, agad nila itong mapapansin. Tinawag naman ni Ghislaine sina Kaor at Gillian bilang tugon sa tanong ni Belinda.
Sabi ni Kaor, ayon sa utos mo, nagpauna na tayong naglagay ng mga tropa sa outpost ng gubat ng mga halimaw. Kung kinakailangan, maaari silang magtago sa kagubatan, kaya't hindi tayo kailangang mabahala na matuklasan sila. Sabi naman ni Gillian, na ipamahagi na rin sa mga sundalo ang mga poncho na gawa sa balat ng Deercent, ayon sa kahilingan mo, Archduchess. Ang dark material ay angkop din para sa mga operasyon sa gabi. Nagpatuloy si Ghislaine sa kanyang pagpapaliwanag ng plano. Kung isang malaking puwersa ang gagalaw, natural na madali silang mapapansin. Pero kung isang maliit na unit ng mga elite ang magsusuot ng camouflage, hindi magiging madali para sa kanila na matuklasan ang ating pag-ambush. Ang problema natin, hindi natin alam kung nasaan ang kanilang supply unit. Naisip ni Ghislaine na si Belinda ang maaasahan niya para sa ganitong gawain, kaya agad niya itong tinawag. Belinda, kailangan kong hanapin mo ang lokasyon ng kanilang supply unit. Napatingin si Belinda at agad na intindihan ang ipinag-uutos ni Ghislaine. Napaisip din si Ghislaine sa sarili. Isang mapanganib na misyon, pagsalakay sa likod ng kalaban habang nalalagay sa panganib ang buhay. Pero kung si Belinda ang gagawa, tiyak na kakayanin niya ito ng walang kahirap-hirap. At ang huling kailangan natin, ay ang ating ultimate trump card para tapusin ang digmaang ito. Lumipas ang ilang araw, sa kampo ng supply unit ng Daigeld. Si Pabro, isang dating retainer ng per diem na ngayoy commander na ng supply unit ng Daigeld, ay nagdiriwang. Ang digmaan ay nagsimula na rin sa wakas. Malapit na, kahit ako, na habang buhay ng tagapagsilbi, ay makakatanggap na ng sariling lupa. Ang pagsanib sa panig ni Desmond ay tiyak na tamang desisyon, dahil sa suporta ng kanilang mga tropa, nakuha ko ang komportableng posisyon sa likod. Tumugon naman ang kainuman niya. Lahat ng ito ay dahil sa mahusay ninyong desisyon, Ginoo. Sabay silang nag-toast. Column, per diem, sigaw ni Pabro. Malapit na, ang arte ng lupang yun ay magiging akin na rin. Samantala, sa labas ng kampo, habang masaya ang mga sundalo ng supply unit ng Daigeld, may mga tropang tahimik na nagmamasid. Ito ang tropa ng ating bida na si Ghislaine. Handa na ang lahat, at ito na ang tamang oras para sa kanila. Sabi ni Gillian, talaga, pati ang panahon ay malungkot, parang naaayon sa nangyayari. Dagdag pa ni Kaor, hindi ako makakita ng kahit ano sa kadilimang. Ito, ngumiti si Ghislaine at sinabi, perpektong panahon para sa isang surprisang atake, ha? Agad niyang sinuot ang kanyang kasuotan sa ulo at buong tapang na sinabi. Hindi natin kailangan ng bihag. Patayin silang lahat. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.